Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Ronalyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Naga City. 2 patay, 2 sugatan ng pagbabarilin ang sinasakyang SUV sa Cotabato City. At 3 suspek sa robbery, mabilis na naaresto sa San Juan del Monte, Bulacan. Mali. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tinatayang 2.5 milyong halaga ng tanim na marijuana ang pinuksa ng mga operatiba ng Cordillera, PNP sa bayan ng Tinglayan, Kalinga at Kibungan, Benguet. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jezebel Muyaw. Arestado ng mga otoridad ang number 1 top most wanted person, provincial level sa kasong rape sa Barangay Upper Atuk, Flora Payao nito lamang ika-15 ng Setyembre taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng Flora Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, 1st Apayao Provincial Mobile Force Company, Apayao Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit 14, RID Frocar at RMFB 15. Arestado ang suspek sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 3 counts of rape na inihain sa Regional Trial Court, 2nd Judicial Region, Luna, Payao na may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos bawat kaso. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang suspek sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon bago i-turn over sa hukuman. Ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP laban sa mga kriminal at wanted personalities sa lalawigan. Mula dito sa Payao, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mayra Beran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Muyaw. Agad na naaresto ng mga tauhan ng San Jose del Monte Police ang 3 suspek sa panloloob sa isang bahay sa Barangay Muzon East, San Jose del Monte, Bulacan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Per Cristalin Javier. Naaresto ng mga tauhan ng San Jose del Monte PNP ang 3 suspek matapos manloob sa isang bahay dakong 2:00 ng madaling araw sa Barangay Muzon East, City of San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayson M. Bagain
Acting Chief of Police ng San Jose del Monte City Police Station ang tatlong suspect na pawang kalalakihan, isang 35 anyos residente ng Caloocan City, isang 39 at 33 anyos na residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa ulat, sinira ng mga suspect ang pinto ng bahay ng biktima na isang 74 anyos na babae at tinangay ang mga laman ng 5 balikbayan boxes at iba pang personal na gamit na tinatayang nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Nang papalabas na ang mga suspect, namataan sila ng isang testigo na agad nagsumbong sa mga kinauukulan at nagresulta sa pagkakaresto ng mga ito at nabawi ang ilan sa mga personal na gamit ng biktima. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang mga suspect at nahaharap sa kasong robbery. Sa pahayag ni Police Colonel Angel El Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, patuloy na paiigtingin ng kapulisan ang kanilang mga operasyon laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapanatagan ng bawat mamamayan sa lalawigan ng Bulacan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang high-value individual matapos sa itinasang bypass operation ng PNP sa Naga City na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu. Police Staff Sergeant Mercolito Lavendino Jr. sa balita. Nakamit ng mga operatibo ng pulisya ang isang malaking tagumpay sa kampanya laban sa illegal na droga matapos maaresto ng isang high-value individual sa kinasang bypass operation na nagresulta sa pagkakumpiska ng mahigit 1 milyong halaga ng shabu sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, Chief City Community Affairs and Development Unit, bandang alas 2:50 ng hapon, nagsagawa ng pinagsanib na operasyon sa kabadang Almeida Highway ang mga elemento ng Naga City Police Office sa pagkikipag-ugnayan sa PDEA Real Office 5. Nagresulta ito sa pag-aresto ng suspect na kilala na sa alias Vince. Kahapon igwa po kita ning bypass operation sa pangingino po kang City Drug Enforcement Unit kang Naga City Police Office, and napasa kamuta po ini si alias Vincent. Saro po siyang high value individual and taga Iriga City, no? So nakuhanan ta po ini primero is 50 grams ng suspected shabu. Sarong sachet lang po ito. And then eventually after the search, nakakuha pa kita ng duwang sachets na naka-plastic at nasa 100 grams gabos. So total of 150 grams and may estimated value na 1,020,000 pesos. Monitor po ito kang intelligence operatives natin na magbabagsak digdi sa Naga City, and nag-stay siya sa sarong hotel yan sa may Almeida Highway. So natunugan po ini nagkasatulos ng bypass operation kasunod. Actually mas kiba ko pong Peña Francia, saro po ini sa nagbabagsak ng droga digdi sa Naga City. So natimingan ta lang na medyo dakula si Taranyang unyan. Siguro dahil mas may mataas ang demand ngunyan na Peña Francia. So magayon pong balita ini na nahulog na po sa kamot kang PNP. Pinuri ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Pro-5 ang mga unit na nagsagawa ng operasyon dahil sa kanilang walang humpay na pagsisikap at binigyang diin na lalo labang titindi ang laban kontra sa illegal na droga. Ayon kay Regional Director Babagay Jr., patunay ang pagkakaarestong ito na seryoso at tayo sa ating kampanya. Hindi tayo titigil hanggat ang grupong sangkot sa illegal na droga at ang kanilang mga kasabwat ay nagpapanagot sa batas. Asahan ninyo ang mas maigting na operasyon sa mga darating na araw. Dagdag pa niya, magpapatuloy ang Pro-5 sa mas pinaigting na operasyon bilang suporta sa isa sa mga pangunahing agenda ng hepe ng PNP na si Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. na nakatuon sa pagpigil ng kriminalidad, pagsupil sa illegal droga, baril, terorismo at cybercrime, gayon din ang pagbibigay proteksyon sa mga komunidad at mahalagang pasilidad. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po yung Police News Center Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito Lavendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lavendino.
Sa ikinasang anti-illegal drugs operation na sakote ng Pasig City Police ang isang 19 na anyos na babae matapos itong maaktuhan sa aktong pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Nakibalita dyan si Patrolwoman Ivy Corporal. Nasa kote ang isang 19 anyos na babae na kinilalang si alias Iwa matapos ang ikinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasig City Police Station dakong alas 4:50 ng madaling araw sa Acacia Street, Barangay Pinagbuhatan. Nasamsam ng pulisya mula sa sospek ang 11 pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 9 gramo na may malaking halaga. Na-recover din ang isang 500 peso bill na ginamit bilang mark money at isang pitaka. Dinala ang sospek at ang mga ebidensya sa Station Drug Enforcement Unit Office para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Arestado ng mga otoridad ang isang grade 11 student na nakatalang top 2 most wanted person sa bayan ng Santa Cruz, Ilocos Sur, matapos itong masakote sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness. Police Corporal Joanna Marie de los Santos sa report. Arestado ang binatilyong ito na isang grade 11 student at tinaguriang top 2 most wanted person sa ikinasang manhunt operation ng Santa Cruz Municipal Police Station sa Barangay Mambog, Santa Cruz, Ilocos Sur. Kinilala ni Police Major Paul Vincent O. Tadeo, officer in charge ng naturang istasyon, ang suspect sa alias Makmak, 18 anyos at residente ng nasabing barangay. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape at acts of lasciviousness na inisyu ng Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Branch 8, Candon City, Ilocos Sur. Matapos mahuli, agad siyang isinailalim sa physical at medical examination sa Ilocos Sur District Hospital, San Juan, Santa Lucia, Ilocos Sur, bago tuluyang dalhin sa kustodiya ng Santa Cruz Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Ayon sa pulisya, ang pagkakaaresto sa isa sa mga most wanted ay patunay ng mas pinaigting ng kampanya laban sa kriminalidad na siyang bahagi ng kanilang hangaring mapanatili ang kayusan at kaligtasan ng komunidad. Pinagtitibay rin nito ang tiwala ng publiko na ang Police Regional Office 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Hindi nakalusot sa mga mata ng batas ang dalawang individual sa Tuguegarao City matapos maaktuhan sa pag-iingat ng mga delikadong armas. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Rochelle Ledesma. Ng mga tauhan ng Tuguegarao Component City Police Station ang dalawang lalaki sa isinagawang anti-criminality checkpoint sa Carig Sur, Tuguegarao City bandang 1:40 ng madaling araw noong ika-12 ng Setyembre taong kasalukuyan mula Kabugaw, Apayao matapos masamsam mula sa kanilang pag-iingat ang granada, baril at mga bala. Kinilala ang mga suspect na sina alias Mario, 30 taong gulang isang magsasaka at alias Romrom, 25 taong gulang at isang construction worker. Ayon sa investigasyon, voluntaryong binuksan ng driver ang kanyang U-box upang kunin ang lisensya ngunit tumambad at sa mga operatiba ang isang granada at pera. Sa karagdagang inspeksyon, nadiskubre rin ang isang kalibre .45 pistol na may 8 bala at nadiskubre din ang 13 piraso ng iba't ibang kalibre ng bala, kung saan agad na inarestong mga suspect at isinailalim sa tamang proseso. Samantalang nakumpiska ang granada ay tinurn over sa Explosive Ordnance Disposal para sa tamang disposisyon. Mahaharap ang mga suspect sa paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at Republic Act 9516, Illegal Possession of Explosive.
Ang operasyon ay alinsunod sa 7-point agenda ni Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sinar Tatis Jr. na paigtingin ang mga operasyon kontra illegal na armas na naglalayong siguraduhin ang kaligtasan ng pamayanan. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Para sa ating weather update, patuloy na minomonitor ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Nando, habang nananatili namang nasa labas ng PAR ang Tropical Depression Mirasol. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakaantabay sa mga susunod na abiso at update mula sa DOST Pag-asa upang maging handa sa anumang posibleng pagbabago ng lagay ng panahon. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Naaresto sa ikinasang bypass operation ng kapulisan sa Putotan, Iloilo ang isang mag-live-in na partner matapos mahulihan ng tinatayang 1,000 pisong halaga ng shabu. Ang report mula kay Patrolwoman Julibel Alvior. Nakaligtas sa kamay ng batas ang dalawang mag-live-in partner na nasakote sa matagumpay na buy-bust operation na pinangunahan ng Putotan Municipal Police Station, katuwang ang Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Igang, Putotan, Iloilo, dakong alas 7:21 ng gabi, nitong 15 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias DJ, itinuturing na high-value individual at empleyado ng Putotan Local Government Unit bilang market guard, at alias Bonita, itinuturing naman na isang street-level individual. Nahuli silang positibong nagbebenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2,500 pesos sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Matapos ang transaksyon, nagsagawa ng follow-up search ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakasamsam ng tinatayang 15 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 102,000 pesos batay sa standard drug price na 6,800 pesos bawat gramo. Bukod sa hinihinalang shabu, nasamsam din sa operasyon ang marked by bust money, isang homemade na 9mm revolver, 6 na piraso ng live ammunitions ng parehong kalibre at iba pang non-drug items. Isinagawa ang inventaryo ng mga kumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon sa presensya ng isang halal na barangay opisyal at media representative. Ang mga suspect ay binigyan ng kanilang karapatang konstitusyonal bago dinala sa pinakamalapit na ospital para sa medikal na pagsusuri at kalaunan ay sumailalim sa booking procedures. Sila ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act PAN 591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay Police Major Brian ay Alamo Hepe ng Putotan MPS, patuloy ang kanilang maigting na kampanya laban sa iligal na droga. Pinaalalahanan rin ng lahat, lalo na mga empleyado at opisyal ng gobyerno, na walang sinuman ang nakatataas sa batas. Dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Nakumpiska ang halos 140,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang 3 magkakahiwalay na operasyon sa Cebu City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Sa 140k na halaga ng hinalang shabu ang nasamsam ng mga operatiba sa 3 maghiwalay na operasyon itong 16 ng Setyembre sa Cebu City. Unang sinagawa ang operasyon sa dakong 1:10 na madaling araw sa Barangay Quiyot na resulta sa pagka-aresto sa suspect na si alias Amboy, 25 anyos, kabilang sa listahan ng street-level individuals ng mga otoridad. Nakuha mula sa kanya ang isang medium-size heat-sealed sachet na hinalang shabu na may timbang na 5 gramo at nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Kasunod dito, pasado 2:20 na madaling araw, rumisponde ang mga tauhan kaugnay sa isang report sa isang concerned citizen sa Barangay Poblacion Par na humantong sa pagkahuli
kay alias Tata, 47 anyos, na isa ring street-level individual. Siya ay nahulihan ng isang sachet na hininalang shabu na may timbang na 5 gramo at halagang 34,000 pesos. Samantala, bana alas 3:25 na madaling araw, isang bypass operation ay kinasa sa Barangay Poblacion Pardo na humantong sa pagdadakip kay alias Ibet, 64 na taong gulang at pagkakupiska ng 9 na pakete niya lang shabu na may kabuuang timbang na 10.28 na gramo at may standard drug price value na 69,904 pesos at bypass money. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Police Station 7 Cebu City Police Office sa pangunguna ni Police Captain Troy Jan Lalamunan, Station Commander. Ang mga suspect ay pansamantalang nakakulong sa nasabing tanggapan habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Don't be tempered by quick money that can cost you a lifetime. The drug trade destroys family and invites violence. Say no, walk away, and help protect our community by reporting suspicious activities. Patuloy ang maigting na kampanya ng pulisya kontra illegal na droga bilang bahagi ng kanilang advokasya para sa mas ligtas na komunidad sa Cebu City. Mula dito sa Cebu City, ako ay yung PNN correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Walang takas ang isang street-level individual matapos maaresto sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng Leyte PNP sa Barangay Cavite West, Palo, Leyte. Tinutukan niya ni Patrolwoman Cristel Palafox. Ng motoridad ang isang street-level individual si kinasang anti-illegal drugs operation sa Barangay Cavite West, Palo, Leyte. Bandang alas 10:06 ng gabi nang ikasang operasyon ng matauhan ng Palo Municipal Police Station, Municipal Drug Enforcement Unit, kasamang Leyte Provincial Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Na-recover sa suspek ang 2 pakete ng hininalang shabu na may tinatayang timbang na 5.14 gramo na nagkakalaga ng 34,952 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at pera na nagkakalaga ng 67 pesos sa iba't ibang denominasyon. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bunga ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga, matagumpay na naisagawa ng Leyte PNP, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan. Ang mga operasyong naglalayong tiyakin ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Mahigit 1.6 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska habang 42 katao ang bumagsak sa kamay ng batas sa loob lamang ng 4 na araw na maigting na anti-illegal drugs operations ng PNP Caraga. Narito ang detalye ng report mula kay Police Staff Sergeant Irish Joy Laureto. Nahuli ang mahigit 1,638,804 pesos and 76 centavos na halaga ng hinihinalang shabu at 42 sospek ang naaresto sa pinaigting na anti-illegal drug operations ng Caraga Police mula September 11 hanggang 14 ayon sa ulat ng Regional Operations Division nito lamang September 15, 2025. Ayon kay Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, kabilang sa mga naaresto ang 10 high-value individual at 32 na street-level individual sa iba't ibang buy-bust operation at serbisyo ng search warrant na ikinasa ng mga lokal na unit ng pulisya sa rehiyon. Isa sa mga naaresto ay kinilalang si Andy mula sa Nasipit, Agusan del Norte na nahulihan ng 14 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 95,200 pesos. Kasalukuyan ng inihahanda ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 laban sa lahat ng mga naarestong suspect. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Irish Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Laureto. 2 patay at 2 sugatan ng pagbabarilin ang sinasakyang SUV sa Cotabato City.
Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Judy Ann Alibo. Dalawa ang patay habang dalawa rin ang naitalang sugatan ng pagbabarilin ang SUV na sinasakyan ng biktima sa bahagi ng Jose Lim Street, Poblacion 5, Cotabato City, pasado alas 10 ng umaga, araw ng Martes, 16 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Jibin M. Bungkayaw, City Director ang mga nasawi na si Mike Pusaka at alias Rudy, payong-payong driver na nadamay lamang umano sa putukan, habang sugatan naman si Pahima Pusaka at ang 11 taong gulang na anak nito na si alias Zay. Lumalabas sa investigasyon ng Cotabato City PNP na ang mga biktima ay sakay ng SUV na Toyota Fortuner ng pagbabarilin ng 4 na hindi pa nakikilalang mga sospek na sakay sa 3 motorsiklo. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang mahigit 50 pirasong basyo ng bala na mula sa 9mm at 45 caliber pistol. Nagpapatuloy na ang isinasagawang follow-up investigation ang PNP para alamin ang motibo at sospek sa pamamaril. Mula rito sa Riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Alibo. Isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan bilang tanda ng kanyang hangaring tahakin ang bagong landas tungo sa kapayapaan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Luis Marie Conde. Na isa katuparan ng mga tauhan ng 2nd Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company, katuwang ang 901st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 9, nito lamang ganap na alas 12:25 ng tanghali, 16 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang voluntaryong sumuko na si alias Renren, 38 anyos, walang asawa, magsasaka at residente ng Purok 4 Barangay Sandayong, Naga, Zamboanga, Sibugay. Siya ay kinilalang CTG supporter sa ilalim ng dating GF Feliciano A. WMRPC. Ayon sa ulat, matagal na siyang nagsilbing unit militia mass courier o supporter at isa sa mga pinagkakatiwalaang kontak ng yumaong si Leonido Nabong alias Baste. Isa sa mga tungkulin niya noon ay ang pag-aasikaso ng pagbili at paghatid ng pagkain at gamot para sa grupo habang ito'y aktibo pa. Sa kanyang pagsuko, siya ay nanumpa sa panibagong katapatan sa pamahalaan. Matapos ang isinagawang custodial debriefing, ligtas na ibinalik sa kanyang pamilya at nasa maayos na kondisyon ang kanyang kalusugan. Patuloy na hinihikayat ng kapulisan ang iba pang natitirang kasapi at taga-suporta ng CTG na magbalik loob sa pamahalaan upang makapamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Sa patuloy na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, nasabat ang mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng Valencia City. Ang balita mula kay Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang high-value individual matapos ang matagumpay na drug buy-bust operation na isinagawa ng Valencia City Police Station's Drug Enforcement Unit, katuwang ang RPDEU-10, Bukidnon 2nd PMFC, City Anti-Drug Special Unit at Bukidnon PIU sa Purok 11, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Colonel Brian M. Panganiban, OIC ng Valencia CPS, ang suspect na si alias Jeff, 32 taong gulang, may live-in partner, magsasaka at residente ng Purok 11, City Umabuhay, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Nasamsam mula sa operasyon ang hinihinalang shabu na may standard drug price na 12,080 pesos. Nasa kustudiya na ng Valencia City Police Station ang naarestong suspect para sa tamang disposisyon. Kasalukuyang namang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 98 days na lang, Pasko na.
Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief of PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Sr. Tates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Ronalyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.